Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon na pataas ng pataas ang presyo ng gasolina pati ng diesel at hindi naman nababawasan ang traffic dito sa Pilipinas. Sa kabuuan na po, halos buong Pilipinas ng mga kalye natin ay nagkakaroon na po talaga ng matinding traffic. Noon na hindi mo nararamdaman yung lakas ng konsumo ng sasakyan mo sa gasolina, pero ngayon ramdam na ramdam mo na. Marami pong mga message sa akin na sinasabi nila ano daw po ba ang pwedeng gawin para makatipid sa konsumo ng gasolina at ng diesel. Meron din naman pong mga nagtatanong na ano daw ba ang maganda nilang bilhin na sasakyan. Kung sakali pong ibebenta na nila yung kanilang Fortuner, yung Vios, bago pa yun na Fortuner, pero mga 2012 model. No, itong mga lumang sasakyan na to, gusto na rin nilang ibenta dahil ang lalaki ng makina. Halimbawa, itong 2010 na Fortuner, 2.5 diesel yan. Ngayon, kung 4x4 pa yan, edi 3.0. Ngayon, itong mga kotse na medyo luma na nadigasolina, may mga 1.5, 1.6, no? Yung mga Vios or yung Camry, yung Altis, Honda, nararamdaman nila na ngayon yung problema dahil nga po sa taas ng presyo ng gasolina. Hindi po nila gustong ibenta yung mga kotse nila or yung mga sasakyan nila dahil may diferensya. Gusto nilang ibenta to dahil ang dahilan nila, bibili sila ngayon ng mga sasakyan na matipid sa gasolina. O kapatid, ano yung mga sasakyan na matipid sa gasolina? Siyempre, itong mga maliliit na sasakyan. Kaya nga po nagkaroon ng mga pinaliit na makina, pinaliit na sasakyan, pero ginawa nilang turbocharge. Ito ngang mga tinatawag na gasoline direct injection. Yung mga GDI engines na yan, yung mga GDI na sasakyan. Marami na po yan. Pero ito po ay hindi pa rin masasabing matipid. Meron pa pong isang mas matipid doon na kung ikaw ay nasa city lang, or hindi ka naman talaga nangangarera at hindi mo naman kailangan yung araw-araw lumuluwas at umuwi ka ng probinsya mo, meron pong isang sasakyan na bagay sa iyo. At iyan nga po, itong tinatawag na hybrid na vehicle. Ibig sabihin ng hybrid, pinagsamang electric motor, may baterya at yung original na internal combustion engine, pinagsama yon para mas makatipid ka sa konsumo ng gasolina. Hindi ito bagong technology, matagal-tagal na rin po ito. So kung noon may narinig kayo yung Prius no, sa Toyota, ginamit na yan, at hindi ko lang alam kung meron pang nauna sa Prius. Pero siyempre, may mga imbensyon na yan na noon pa na ginawa at hindi ko lang maisasama rito sa vlog ko na to. Pero mga kapatid, yung hybrid na yan, ang isa sa pinaka-the best ngayon sa buong mundo. Sa US, halos nilampasan niya yung sales ng mga electric vehicle. Dahil nga po ito namang hybrid ay pasado rin naman to sa Environment Protection Agency dyan sa US. Paano ba talaga gumagana ang isang hybrid vehicle? Paano ka makakadagdag at makakatipid ng 10 kilometro na natatakbo mo sa bawat 1 litro mo? Gasoline hybrid vehicle kung ito po ay tawagin. So pinagsamang gasoline engine at electric motor. Ang isang hybrid vehicle, ang kanyang gasoline engine na inilagay dito ay sopistikado na, makakabawas to ng pollution, mga emission, at ito po ay maliliit na makina na lamang. Ginawa itong mas magaan, mas maliliit ang pyesa para po hindi mahirapan kung ang gagana naman ay yung motor mismo, yung electric motor. So ito mas magagaan na. Kaya kung meron kang makikita ng mga modelong sasakyan ngayon, halimbawa isang Toyota na Vios, halimbawa lang isang Vios na standard na engine ang gamit at isang Vios na hybrid ang kanyang sistema, mas malaki po ang matitipid doon sa gasolina ng hybrid. Pero mas maliit yung kanyang engine kung i-compare mo dito sa isang standard na engine ng Vios na sinasabi natin. Ang fuel tank po na nasa isang hybrid vehicle ay naglalaman din po ng gasolina. Yung 1 gallon po ay mayroong 3.8 liters. Ang katumbas po nito, doon sa energy na kayang ibigay nitong 3.8 liters ay 1,000 pounds naman ng battery. Kaya kung babasin nyo po yung 3.8 liters na yon, dadagdagan mo pa, gagawin mong 10,000 pounds naman po ng battery ang ikakarga mo doon sa sasakyan mo. Napakabigat nun. Kaya po dito sa hybrid, ang isa po talaga na main pa rin niya na magpapatakbo sa kanya ay yung gasolina. Ang electric motor po na nakakabit sa isang hybrid vehicle, ay ito po yung motor na pwedeng driving motor na. Pwede rin po siyang generator at itong generator na to ang kadalasang ginagamit doon sa series hybrid. Dalawang klase po kasi yung hybrid. Mayroong series hybrid at mayroong parallel hybrid. Batteries, ito po yung storage device para yung ikinakarga, yung inilalabas na kuryente ng generator, pumasok dito sa battery para makargahan siya
At dito rin pupunta yung regenerative braking system output na inilalabas naman ng driving motor. Kapag po gumagana yung regenerative braking system, babalik din po ito doon sa battery, dadaan muna doon sa pinaka-inverter niya at pupunta na doon sa battery. Meron din pong transmission ng isang hybrid electric vehicle. Merong design po ng mga hybrid electric vehicle na yung mismong motor ay nakakabit na doon mismo sa transmission. Meron pong tinatawag na parallel hybrid. Itong parallel hybrid po, yung motor, saka yung gasoline engine, yung internal combustion engine, pwede silang gumana ng sabay. So, iyan po yung technology ng Prius. So, yung iba rin naman pong mga modelo ngayon, marami na rin po kasi mga bagong modelo ngayon ng mga hybrids, na ganyan din po ang kanilang operation. Ito pong binabanggit ko po sa inyo, yung pinaka-general operations nitong hybrid. Kapag nagsabay ngayon, yung gana ng motor at yung gana ng engine mo, internal combustion engine, mas malakas yun, mas powerful. Yun nga po yung i-explain ko sa inyo mamaya, pagdating dito sa Toyota Prius kasi ganun po yung kanyang technology. Ito yung series hybrid na yung kanyang engine, ginamit lang yung pinaka-engine na to, internal combustion engine, para maging generator lang po siya nung mismong electric motor. Generator and then isa na rin yung magkakarga doon sa mga batteries nito. So wala pong kinalaman yung engine para patakbuhin yung mga axle, yung mga gulong, yung transmission. Hindi po siya nakakabit doon. Ang pinakatrabaho lang ng internal combustion engine na to ay maging generator siya. Kaya po itong unit na to, ang talagang nagpapatakbo sa kanya 100% ay yung electric motor. Yung trabaho ng engine ay magbigay lamang ng generating power, magkarga doon sa baterya, at siguro kung mabilis na yung takbo, direkta na yung generator na pinaiikot niya yung mismong driving motor. Ang susi po talaga para itong hybrid electric vehicle ay maging matipid siya, ay doon din po sa kanilang diskarte na pinagaan nila yung makina, pinaliit nila yung makina. Meron nga po dyan, ginawa na lang 3 cylinders yung kanyang engine, 3 piston na lang yon, niliitan pa, pati mga connecting rod nun, mas maliit, at karamihan po dyan, puro aluminum na. So sa madaling salita, ito ay pinagaan. Ngayon, ang sasabihin nyo, baka mamaya sabihin nyo, lumiit na yung makina, mahina na siya. So hindi po. Yun nga po yung kagandahan na isinabay naman itong power ng electric motor na kapag ka po kailangan mo na talaga yung puwersa, kailangan mo na yung bilis, sasabay pong gagana itong electric motor. Meron naman pong mga hybrid na kapag ka doon sa start and stop, halimbawa na-traffic ka, gagana na yung battery hanggang sa umistop yung engine, hanggang sa umistop yung sasakyan mo, ang gagana na doon ay yung electric motor. So habang naka-traffic ka, naka-stop ka, gumagana doon yung electric motor. At kapag ka in-accelerate mo na, may certain na RPM din yon at speed, nagagana naman yung internal combustion engine. So ganun yung kanyang paggana. Ito yung karamihan ng mga maliliit na hybrid. Pero yung mga malalaking hybrid, kadalasan, tulad yung isang gawa ng China na pumunta rito, yung BYD, kapag po nandito siya sa city at ang takbo lang niya ay 0 to 40 km per hour or 0 to 50 km per hour, totally ang gumagana doon yung electric motor. At kapag ka nag-speed up na siya, nalampasan niya na yon, ay ang gumagana na po ay yung internal combustion engine. Kung ang sasakyan mo, malalaking makina, mga 2.0 liter na mga gasoline engine, siyempre malalaki din ang displacement niyan. Kailangan din po ng maraming gasolina, maraming gatong, kaya hindi ka po talaga makakatipid. Unlike itong hybrid, pinaliit nila yung mga displacement, pinaliit yung mga piston, kaya ang tendency talaga niyan, makatipid ka po ng gasolina. So huwag niyo pong iisipin mga kapatid na porke pinaliit itong mga piston, pinaliit yung mga cylinders, ay hihina na ang iyong hybrid vehicle. Huwag kang mag-aalala doon kasi meron kang backup na electric motor. Mga kapatid, halimbawa, itapat natin itong isang muscle car, no? Itong Ford Mustang kay Prius, Toyota Prius. Si Ford Mustang, mas malaki makina niyan, siyempre muscle car yan, kayang umarangkada niya ng mabilis, tumakbo ng mabilis, dyan sa mga super highways na yan. Si Prius kaya din yun. Kaya din niyang umarangkada ng mabilis kasi mga kapatid, ito ay parallel hybrid. Sa parallel hybrid, pwedeng magsabay yung electric motor at yung kanyang internal combustion engine. So magsasabay yun, kayang ibigay yung malakas na kailangan mo para umarangkada ka rin ng mabilis. Kahit yung paakyat ka, yan, yung mga steep na mataas na akyatin, kayang-kaya yan. Ngayon kung iniisip nyo dahil itong mga makina ng hybrid ay pinaliit, dahil yun nga po ang kagandahan ng design. Pwedeng magsabay yung electric at yung internal combustion engine. Ngayon,
Kapag po umaandar na itong si Prius, sabihin mong high speed na talaga siya. Ito pong generator ang magwo-work na rin para supplyan ngayon yung electric motor. So sabay silang gumagana, may additional na speed na bigay si electric motor at meron din pong speed at power na bigay din itong gasoline engine. Paano po ba nakakatipid yung hybrid? Dahil yung hybrid po, hindi mo ito kailangan isaksak doon sa power source mo, sa bahay mo, doon sa wall socket mo, sa 220 mo, or kung sa US sa 110, hindi mo kailangan isaksak. Ang hybrid vehicle po ay kusa siyang nagkakarga sa baterya niya habang ito ay ginagamit. Ito po ay regenerative braking system. Mga kapatid, diyan sa kotse mo na gumagamit ng gasoline, kapag sobrang bilis mo na at kailangan mong magpreno, kailangan mong mag-brake, aapakan mo ngayon yung pedal at yung energy, yung bilis mo na yon, yung work na nagagawa ng sasakyan mo, yung energy na yon makukonvert yun sa heat kasi nga pinepreno mo. Ito namang mga hybrid, kapag ka po mabilis ka at inalis mo ang paa mo sa accelerator, mawawala ngayon yung mga kuryenteng pumapasok dito. Ang mangyayari naman dahil umiikot pa to, parang engine brake. No? Halimbawa, tumatakbo ka ng mga 70, 80, binitawan mo yung accelerator mo. Siyempre, umiikot pa yan dahil ito naman ay nakakabit nga dito sa makina mo. So habang umiikot yung gulong mo, paiikutin din niya yung mekanismo ng motor mo at yung rotor na yon na binitawan mo na kasi yung accelerator pedal mo, wala nang pumapasok na kuryente ron. Siya naman ngayon ang maglalabas ng kuryente. Ayan, reverse power flow kasi mag-a-act naman siya as generator. Habang umiikot yung rotor na to, magge-generate naman siya ng kuryente, lalabas ngayon dito sa tatlong wires na to, papunta naman dun sa inverter at kakargahan naman niya ngayon itong battery. Ito po ang nangyayari doon sa regenerative braking system. Ito po yung pinakamabilis pero malalim na usapan yan, technical yan. Pero yun lang yung pinakasimpleng paliwanag ko sa inyo. So every time na bumabiyahe ka ng mabilis at binitawan mo ang accelerator mo, parang nag-engine brake na yan. Kasi nga, kumakarga yung motor. Mabigat yung ikot nun. Pero pag kailangan mo magpreno para mag-stop, ipepreno mo talaga at hihinto na yung process na yon, yung regenerative braking system. So, ibig sabihin, itong hybrid, every time na binibitawan mo yung accelerator mo, nagcha-charge yung battery mo. Pero siyempre, pwede rin ma-deplete yan. Pwede rin talagang bumagsak siya. Kapag ka bumagsak na yung karga ng baterya mo, kahit sabihin mong mabagal pa ang takbo mo, magte-take over na yung engine, yung internal combustion engine. So, hindi ka pa rin mabibitin. Makakatakbo ka pa rin, makakaikot ka pa rin sa city, gamit mo naman yung gasoline fuel mo na, ang magpapatakbo doon sa makina mo. So dito, sa hybrid, walang mabibitin. Pero kung talagang nagagamit mo siya ng maayos at alam mo nang gamitin, kilala mo na yung sasakyan mo, nakakasigurado po tayo, makakatipid ka po talaga sa gasolina. Yung Toyota Prius ang isa sa may pinakamagandang design po talaga ng hybrid electric vehicle. Dito po ay pinagana nila, ginamit nila yung kanilang power split device. Sabi nga po nila, ito yung pinaka-heart ng Toyota Prius. Ito yung kanilang design, yung clever design po nila. Pag sinabing clever, magaling, maganda, matalino. Pinagsama nila yung electric motor, battery, at yung internal combustion engine. Pwedeng magsabay, pwedeng gumana ng isa lang si electric motor, pwedeng gumana rin si internal combustion engine. At sa high speed, pwede silang sabay nagagana, nagpapalitan po sila, no? Nag-i-split sila ng trabaho. Yun po ang kagandahan dito sa design ng Prius. At ito nga po ay nag-ooperate bilang isang parallel hybrid. Ito pong Prius na to ay parang ang operation niya ay continuously variable transmission. Parang CVT. Kaya po napakaganda ng design ng Prius. Hindi ko lang alam kung anong mga brand pa ng mga hybrid vehicle na to na lumalabas ngayon sa market at katulad ng ganitong design na meron ang Toyota Prius. Yung iba naman mga kapatid, sinasabi nilang may disadvantage daw ang hybrid compare doon sa non-hybrid or yung gasoline engine lang. Ang sabi po kasi nila, kapag daw malayuan na yung biyahe, ay halos parehas na lang din yung magiging konsumo mo. Dahil nga mabilis na yung high speed ka na ron ang takbo mo. So pwedeng nalalampasan mo na yung 40, so 50 ka na, 60 kasi nga dito naman sa mga highways natin, 60 kilometers per hour yung minimum. So hindi mo na talaga magagamit yung hybrid doon. Pero mga kapatid, isipin nyo, kung hindi mo man nagagamit sa highway yung hybrid mo, pagdating doon sa area ng mga highways na yan, na may traffic or yung e-exit ka na dyan sa mga toll gates, magagamit mo na yung hybrid mo doon, yung pagka-hybrid niya.
magagamit mo na yung electric motor doon. Pero dito sa mga non-hybrid, wala talagang choice yan na makatipid ka. Laging gumagana ang gasoline engine diyan. Kaya hindi mo rin masasabi na iyan ay disadvantage nitong mga naka-hybrid. Ang Toyota Prius, kapag umarangkada na po siya, ang unang gagana muna dyan ay yung electric motor. From 0 to 45 miles or 64 kilometers per hour, pag na-reach niya na yung 64 kilometers per hour, ang gagana na po ay yung internal combustion engine. Magsiswitch na po yon. So, ang kagandahan pa dito sa Prius, kapag ka talagang kailangan mo pa yung mas mabilis, yung sobrang high speed, dito naman po ay muling gagana itong electric motor at ang magsusupply na po dito mismo ay yung kanyang generator. Pero, kung gusto mo pa ng mas malayong range, ito na yung pinag-uusapan natin. Kasi sa electric vehicle, kaya siya hindi masyadong umariba at nalampasan siya nitong mga hybrid. Ito kasing si hybrid, hindi ka matatakot dun sa tinatawag nilang range anxiety. Yung bang malayo pupuntahan mo, baka hindi ka makarating ng Pampanga, baka hindi ka makarating ng Laguna, dahil itong si electric vehicle, pag naubos ang karga ng mga batteries nito, wala ka namang mga charging station sa madadaanan mo. Kaya natatakot bumili ng mga electric vehicle yung mga nandito sa Pilipinas dahil wala pa po talaga, kakaunti lang yung mga charging station na yan, yung mga gasoline station na naglagay ng charging station. Sa US nga, yan din ang problema eh. Ngayon, itong mga hybrid na yan, kahit hindi ka dumaan sa mga charging station na yan, mawala man yung mga charging station na yan, hindi mo sila kailangan dahil ang gagana naman ay yung internal combustion engine. Merong mga hybrid na malalaki yung baterya niya, medyo malaki ng konti yung motor niya at mahaba na yung range na kaya niyang marating. Ito nga po yung tinatawag na plug-in hybrid, PHEV. So ano yung plug-in hybrid na yan? Yan po yung may saksakan na talaga, meron na siyang kable na isasaksak mo sa wall socket, 220 or 110 yan, para kargahan yung mga baterya. Yun na ngayon ang magpupuno nung karga nung baterya mo. So ito nga lang, medyo minsan mahabang kargahan din talaga dahil yung baterya nito malalaki na. Ang isang problema lang dito, hindi katulad nitong si hybrid lang, wala kang binabayaran sa Meralco. Samantalang itong si plug-in hybrid, meron ka na talagang binabayaran. Malit lang yon. Mas matipid pa rin yon compare doon sa walang hybrid or yung plug-in hybrid na talagang puro gasolina lang ang kinakarga mo. Ito pong plug-in hybrid, mga kapatid, halos parehas din ng operations nitong hybrid lang. Yun nga lang, talagang itong plug-in hybrid, malalaki na yung baterya niya at kailangan mo talagang sumaksak sa kuryente. So doon, meron ka ng babayaran sa Meralco. Pero mga kapatid, kayang-kaya niyang makarating sa malalayong lugar. Ganun pa rin, kung mauubos, madideplete yung karga, magagamit mo pa rin yung internal combustion engine mo. Ang kanilang operation ay parehas din pagdating doon sa regenerative braking system. Siyempre, mas mahal din tong si plug-in hybrid compared dito kay hybrid. Kaya nga po mga kapatid, kung halimbawa bibili po kayo ng bagong sasakyan, mas maire-recommend ko po, sa ngayon ay bumili na po kayo nitong mga hybrid electric vehicle na to. Kasi po mga kapatid, darating ang panahon, magkakaroon nga ng phase out. Sa trend po ngayon, even dyan sa ibang bansa sa US, nangunguna po ngayon sa bentahan itong mga hybrid electric vehicle. At medyo naiiwan ng konti itong mga electric vehicle. At ang dami na nga pong nakatambak na mga electric vehicle ni Ford dyan sa US, lalong-lalo na dyan sa China. Nagtambakan yung kanyang mga electric vehicle. Ang nangunguna po ay itong mga hybrid. Mapa plug-in hybrid yan or hybrid lang, maganda po kasi talaga yung design niya. At ang kagandahan dito, mayroon ka pa rin ginagamit na internal combustion engine. Yung mga ayaw doon sa tahimik na electric vehicle, dito po sa hybrid, pwede mo pa rin paingayin to. So mga kapatid, doon sa gamit mong sasakyan na every traffic, wala kang natitipid dahil gasolina lang talaga yung engine mo, internal combustion engine, wala kang return of investment yan. Sa hybrid electric vehicle, after 5 years, nabawi mo na yung kamahalan niya. Kasi ang presyo ng hybrid electric vehicle, around 20 to 30% na mas mataas siya compare doon sa katapat niya na internal combustion engine. Ang maganda doon, pagdating ng 4 years or 5 years, nabawi mo na yon. At ang isa pang maganda doon, pag dumating yung phase out, hindi ka mape-phase out. Samantalang itong mga bibilin mong mga bagong internal combustion engine na sasakyan, wala ka nang natipid,
mape-phase out ka pa pagdating ng panahon kung matutuloy yung phase out. Dito sa Pilipinas, marami na rin pong naghahanap ng ganyan. Kaya lang, mangilan-ngilan lang din yung mga variants, yung mga modelo nitong Toyota, ng Honda, at ng Nissan, at ng iba pang mga car manufacturers dito sa Pilipinas ang naka-hybrid. Pero marami dyan yung mga China, so bahala na po kayo doon. Kaya po mga kapatid, meron kayong aabangan ngayon. Itong Toyota Fortuner na hybrid, no, diesel po siya. So kung maganda talaga yung performance ng mga hybrid, malamang maganda rin ang performance nitong Toyota Fortuner na lalabas. So mga kapatid, inihatid ko dito si RR sa lokal ng Quiapo. Ngayon, nakakala ko magiging malungkot siya rito dahil mag-re-review siya dun sa dorm. Sa likod pala nung dorm niya, ay yun nga, yung kapilya na. At nakakilala ko si Ka Reggie. Si Ka Reggie po, kapatid ni Kanil Misias. Nandiyan po, ministro sa Sentral. At ito po yung kanyang pamangkin. Ito po ang... Apo, ano nga po pangalan niyo po? Kajun. Kajun, kayo po. Ayan. O ito po yung mga masisiglang kapatid dito po sa lokal ng Quiapo. Kaya mga kapatid, linggo-linggo nandito po kami. Siguro pagbalik namin dito, makukuha ko na yung Lancer ni Kanil na nandun sa harap ng kapilya para gawin po dyan sa Autorans. So, yun po mga kapatid, babay muna po sa inyo. Mga kapatid, sasamantalahin ko po yung pagkakataong ito. Binabati ko po ang aming tagapangasiwa, ang aming OWAN, Ka Alfonso O. Rico. God bless po, more power. Lagi po kayong nasa mabuting kalusugan, lalong-lalo na rin po ang inyong buong pamilya at ang inyo pong mga apo. Mga kapatid, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.